Kayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa, dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus. Pastol sa bukirin, nagpastol mga tupa, kanila nagpakita ang anghel ng Diyos. Huwag kayong matatakot, maganda ang balita ko. Ngayong gabi sinilang ng manunubos. Ngayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa, dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kapatid, tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil sa Kanyang awa, sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang gabay, nakarating tayo sa huling araw ng taon na ito. Kumusta na ang pagtatapos ng taon mo? Maaaring meron ka pa ring lungkot, maaaring meron pa ring pagsubok. Pero sa gitna ng lahat ng ating mga suliranin, ng mga bagay na hindi natin gusto, ang mabuting balita ay naririto pa rin, nandyan pa rin, at buhay pa rin ang Panginoon. Siya ang Diyos na kasama natin. Magpasalamat tayo sa buhay na pinagkaloob niya sa atin. Dahil merong mga tao na kagabi hindi na nagising ngayong umaga. Merong mga tao na may plano mamayang hapon, pero hindi sila makakarating. Ang buhay mo ay isang pagpapala galing sa Diyos. Kaya hayaan mo muna yung anumang problema mo, anumang mga kinalulungkot mo, manatili ka muna ngayon, pasalamat at magpuri sa Diyos. Dahil ang Diyos na nagpapalakas sa iyo, Diyos ang tumulong sa iyo, malampasan mo lahat ng mga balakid, lahat ng pagsubok mo sa nakaraang taon. At ang Diyos tutulong pa sa iyo para magtagumpay ka, para maging masaya ka, para maging payapa ka sa susunod na taon. Sa napakaraming beses na kung saan mas inuna pa nating magreklamo, magalit, maghinakit, ngin natin muli ang awa at pagpapatawad sa Diyos. Naway tulungan niya tayo. Mas tumibay pa ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya sa Kanya. Para tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan.
Pinupuri ka't ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsilang ng iyong anak, binigyan mo ng saligan ang simula at hantungan ng aming pagsamba sa iyong kadakilaan. Pagkalooban mo kami ng pakikihati sa pamana ng iyong anak na kinasasaligan ang aming kaligtasan, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga Antikristo, kaya't alam natin na malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito, at alam din ninyo na walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy, papurihan itong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw, ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy, pupurihin, pagkat siya ay daratal. Paparito sa daigdig, upang lahat
tayo ay hatulan, tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Alleluia, alleluia, alleluia. 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 Naging anak ng Diyos tayo, sa salitang naging tao na nanirahan sa mundo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nalikha ng hindi sa pamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay. Tang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo nito. Hindi siya ang ilaw, kung hindi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos. Hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Puspos ang pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. At ganito ang kanyang sigaw, siya, tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko'y higit sa akin. Sapagkat siya na bago pa ako pinanganak. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, tayo'y lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat binibigay ang kautusan sa pamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamagitan ni Jesucristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos. Subalit pinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minahal ng Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Meron pong isang linya si John Lennon. Napaborito ko po ang sabi po niya, everything will be okay in the end. If it's not okay, then it is not the end. Kumusta na po ang ending ng taon niyo? Masaya ba? Maayos ba? Payapa ba? Kung maganda ang nangyayari sa buhay mo ngayon, magpasalamat ka sa Diyos. Matuwa ka. Minsan meron kasing tao, may pera na siya, maayos naman ang kalusugan niya, masaya naman sila sa pamilya, pero depressed pa rin siya. Kasi isang katotohanan po ng buhay natin yan. Di po ba? Sometimes we make our own problems. We create our own sadness. We start our own stress. Amen? Mga kapatid, bago mo sisihin yung ibang tao, tingnan mo muna yung sarili mo. Baka ikaw lang talaga ang gumagawa ng sariling problema mo. Amen? Dahil sa pag-iisip mo, dahil sa pag-uugali mo. Amen? Mga kapatid, bago man matapos ang taon, focus on your blessings, not on your burdens. Before the end of the year, ask what helped you. Do not look at what hurts you. Please, see the Lord moving in your life. Do not look at your loads. Pero kung hindi ka naman okay ngayon sa iyong buhay, kung pagod ka, kung mabigat ang iyong loob, kung puno ka pa rin ng problema at pagsubok, kapatid, huwag ka malulungkot. Bakit? Kasi ibig sabihin, hindi pa yan ang ending ng buhay mo. Kung ang taon mo natatapos sa luha, sa sakit, sa bigat ng loob, hindi ibig sabihin, yan ang katapusan ng kwento mo. Dahil ang katapusan ng kwento natin, nagtatapos sa Diyos. At ang ganda nga po ng paalaala ng sulat ni San Juan. Sabi niya, mga kapatid, katapusan na. Pero kahit na may katapusan, St. John is reminding us that you have the anointing that comes from the Holy One of God. Ibig sabihin, pinili ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, at pinapalakas ka palagi ng may kapal. Kaya bakit ka matatakot? Bakit ka manghihina? Ang pinapahayag pa nga ng ating mabuting balita ngayon. Ang salita daw ng Diyos, nagkatawang tao at nabuhay siya kasama natin. Ibig sabihin, hindi tayo iniwan ng Diyos. Hindi tayo kinalimutan ng Diyos. Hindi niya tayo pinapabayaan. Amen? Kung sa umpisa, nandiyan ang Diyos, ang mabuting balita, hanggang sa dulo, nandun siya. Because Christ is our beginning and Christ will also be our end. Kaya, kahit na balabaluktot ang iyong buhay, itutuwid niya yan dahil nandyan siya, kasama mo siya. Pero bago man po magtapos ang ating taon, isang mahalagang tanong, anong kailangan mong bitawan ngayon? What do you need to let go now at the end of the year? Because my dear friends, remember this, you cannot grow unless you let go. Pansinin niyo po, ang taon pong ito, tinatawag nilang the year of the snake. At ano po ang katangian ng ahas? Di ba, naglalagas yan ng lumang balat. Kapag ang ahas, hindi niya inalis yung luma niyang balat, anong ibig sabihin? Malapit ang mamatay, di po ba? Ang ahas na naglalagas ng balat, ibig sabihin, buhay pa, yan ay lumalaki, umuusad, nagbabago. Baka kaya hindi ka umaasenso sa buhay mo. Baka kaya hindi gumagaan ang pakiramdam mo. Baka kaya hindi umaayos ang direksyon ng buhay mo dahil meron ka pa ring ayaw baguhin at bitawan sa iyong buhay. Di po ba? May 5 bagay po na dapat nating bitawan
bago ang bagong taon para naman magbago, gumanda ang buhay mo. Remember these 5 things that you should let go so that you may grow in the year 2026. Una, bitawan mo yung mga gamit na hindi mo na ginagamit. Kung 3 taon na po yung damit dyan sa inyong aparador, hindi na po sa inyo yan. Sabi nga po ng isang santo, maraming mga tao ang walang maisuot dahil nasa cabinet mo yung damit nila. Kaysa sa masira lang po ng anay, mabulok sa baul, bigay mo yung damit dun sa tao na pwedeng magsuot at magamit niya. Bigay mo yung damit mo dun sa mga nangangailangan. Baka kaya hindi ka binibigyan ng bago ng Diyos kasi kumakapit ka pa rin dun sa luma. Di po ba? Let go of the old so that God can give you something new. Amen? Pangalawa, itapon nyo na po yung mga expired nyong gamot. Kung patuloy mo pa rin tinatago yung mga gamot ng lumang sakit mo, para bang sinasabi mo sa iyong sarili, sa iyong katawan, babalik pa yung sakit ko. Di po ba? Isipin niyo po yun. Kapag patuloy mong inaalagaan ang nakaraan, inaanyayahan mong bumalik yung sakit mo, yung sugat ng nakaraan. My dear friends, let go of the pain that God healed from you. Pinagaling ka na nga ng Diyos. Ayaw mo pa rin bitawan. Iniisip mo pa rin yung sakit ng nakaraan. Kung gusto mong lumusog, gusto mong lumakas, let go na dyan sa mga gamot. Let go na dyan sa iyong sakit. Amen? Huwag mong palaging iniisip. Kapag palagi mong iniisip yung sakit, lalo ka nagkakasakit. Amen? Pangatlo po, alisin nyo na yung mga sirang gamit na walang silbi. Amen? Check nyo po yung bahay nyo. Meron ba kayong mga basag na baso, mga sirang pinggan, charging wire na hindi na gumagana, lumang case ng cellphone, mga plastic Tupperware na ginamit nyo sa kakasyaron nyo, baka pagbukas nyo ng cabinet nyo, nahuhulog na dyan. Yung mga t-shirt, mga short, yung butas-butas. Tapon nyo na. Nagiging dump site na lang yung bahay nyo eh. Di po ba? Minsan, meron mga iba sa inyo, aminin nyo. Wala na ngang garter yung brief nila. Bacon na. Pilit pa rin sinusuot. Bakit? Yung mga iba po sa inyo, butas-butas na yung panty nila. Ayaw pang palitan. Bakit po? May sentimental value ba yan sa inyo? Pa-frame nyo na lang kung ayaw nyong bigay, kung ayaw nyong tapon. Bakit ba mahalaga na kailangan bago, desente ang ating mga suot at kagamitan? Because remember this, my dear friends. When your surrounding is clean, your inner world becomes peaceful. Peace outside begins with a peaceful heart. Amen? Ang magulong buhay madalas nag-uumpisa sa magulong loob. Let go of the clutter so that God can put into order your life. Paano maaayos ng Diyos ang buhay mo? Ang gulo-gulo ng bahay mo. Di po ba? Pang-apat, bitawan nyo na po yung mga toxic na tao sa social media. Hindi po kasalanan ang mag-unfriend. Di naman po masama yung mag-unfollow. Kung yung isang page, channel, o influencer, ginugulo lang yung isip mo, pinapalala yung insecurity mo, nilalayo ka sa kapayapaan. Kapatid, tigilan mo na yung panunood dyan. Wala kang obligasyon na i-follow siya. Amen? Lalong-lalo na sa politika. Kung dahil sa pakikinig niyo po sa komentaryo ng mga ibang influencer dyan sa politika, nag-aaway-away lang kayo sa pamilya, stop na. Tigil na. Wala naman po tayong utang na loob sa mga politiko eh. Di po ba? Sila bang nagbubuhay sa inyo? Sila bang may hawak sa inyong kaluluwa? Be warned. What you consume consumes you. Kung ano yung pinapanood mo, kung ano yung pinakikinggan mo, kinakain ka niyan. Inuubos niya yung lakas mo. Amen? Baka kaya wala kang peace of mind dahil dyan sa mga problema mo, dahil lang sa mga pinakikinggan mo araw-araw. Choose the content
that feeds your soul. Do not listen to the content that feeds your fear. Panglima po, kahuli-hulihan. Bitawan nyo na po yung mga galit, sama ng loob, yung mga sumpang kinikimkim nyo, yan sa inyong puso at loob. Meron pong isang pare, ang malungkot na kwento, pinagbabato po siya sa kanyang parokya dahil nagalit po yung mga parokyanos sa kanya. Dami ginawa ng pare, kinuha po niya yung mga bato na pinambato po nila sa kanya. Nilagay doon sa paso, sinemento niya ito. Araw-araw, tong pare, tinitignan niya yung batong yon. Araw-araw, iniisip niya, ito yung sakit na binigay nila sa akin. Lumipas po ang panahon, alam niyo nangyari, yung pare po nanghina, nagkasakit. Pero yung mga nambato, yung mga pamilya nila, nagkasakit din. Nagkaroon po ng kanser, yung iba, isa-isa, namatay. Ito po mga anak, yung mga kamag-anak na nambato sa pare, na konsensya, nakipag-usap, nakikipagkasundo, hanggang nagkaroon po sila ng isang reconciliation mass. Dumating po yung pare, humingi po ng tawad ang mga parokyanos, nagkaayos po sila. At alam niyo kung ano nangyari? Meron pong isang himala na naranasan ng lahat. Gumaan yung loob nila. Gumaling yung mga may sakit. Naalis yung sumpa ng galit. Minsan, hindi tayo dinudurog ng problema. Ang talagang problema, dinudurog tayo ng bigat nung ayaw nating bitawan. Di po ba? Mga kapatid, sana wag mong hayaan magbago ang kalendaryo at nandun pa rin yung lumang galit mo sa puso mo. Amen? Sana bagong araw, bagong taon, bagong puso, bagong isip ka na para magbago ang iyong pagkatao. Amen? Magandang itanong po ito sa pagtatapos ng taon. Anong kailangan ko ng bitawan bago man dumating ang bagong taon? Yung sakit na matagal mo nang dinadala? Yung galit na nilulumpo ka? Yung takot na pumipigil sa'yo? Because, remember again, if you do not let go, you will never grow. Hold on, not to pain, not to anger, not on your regrets, but hold on to God's grace. Amen? Because when you hold on to God's grace, you will finish the race. I will repeat that. Remember that. This coming year, hold on to grace so that you will finish the race. Kung hindi ka nakakapit sa grasya, hindi mo matatapos ang karera. Amen? At kung hindi pa okay ang buhay mo ngayon, sana wag kang bibitiw sa Diyos. Kasi hindi pa yan ang ending. Always remember, God is not done in writing your story. God is creating a very beautiful story for you. Participate. Mag-cooperate ka naman. Tinutulungan ka naman ng Diyos. Tulungan mo naman ang Diyos. Tulungan mo naman ang sarili mo. Amen? Ano yung kasabihan? God helps those who help themselves. Amen? Mahirap pong tulungan yung taong ayaw magpatulong. Di po ba? Tandaan, nililigtas ka ng Diyos. Kaya sana naman, lumaban ka rin. Tandaan niyo po, niligtas na tayo ng Diyos. Kaya sana, paglaban mo yung grasya na pinagkaloob niya sa iyo. Para hindi ito masayang, para ito ay manatili, at para ang pagbabasbas na tinanggap mo, maging pagbabasbas at regalo din para sa ibang tao. Magdasal po tayo mga kapatid, na bago man matapos ang taon na ito, baguhin ng Diyos ang ating loob para tayo din ay maging instrumento at daan ng pagbabago ng buong mundo. Pasalamat tayo sa Diyos. Purihin natin siya at pasalamatan. Nakarating tayo sa pagtatapos ng taon na ito. At hari nawa sa susunod na taon, tulungan pa niya tayo at basbasan. Amen. Sa pagtatapos ng taon, purihin at pasalamatan natin ang Diyos para sa maraming biyaya na binuhos niya sa atin, lalong-lalo na ang handog niyang anak si Jesus. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami.
Ang simbahan naway patuloy na ipangaral ang kagalakang hatid ng pagdating ni Jesus na ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno at nanunungkulan sa pamahalaan naway ituring ang salita ng Diyos bilang bantayan at hikain ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng ating banal at huwarang pamumuhay, maihatid natin ang liwanag ni Jesus sa mga taong ang buhay ay pinadilim ng kasalanan at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, manggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama namin mapagmahal, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong buhay. Nawa ay matalikuran namin ang kasalanan at sa pagsalubong namin sa isa pang taon, puspusin mo kami ng liwanag, pag-asa at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread. We will drink this saving cup and feel your presence, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Pagkalumong aming mahain, ng aming mga alay ay iyong dakilain. At aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang, ang aming pinagdiriwang sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon, dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon, naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti,
upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Kasang katauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang pinapisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala ng sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace niyo po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan.
Mga kapatid, naririto ng ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Noon sa bayan ng Bethlehem, isang gabi kay dilim. Sa langit sumiray ang isang bituin, liwanag nito'y kay ningning. Nagbigay ang langhap sa bawat galaw. Ang anak ng Diyos ay sumilang, sumilang. Noon sa bayan ng Bethlehem, may isang talang nagniningning. Higit sa liwanag ng bituin, sa langit ay mapapansin. O bituin at langit sa iyong liwanag, pagsilang ni Kristo, iyong inihaya. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, sa pagdating ng bagong Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig, ngayon at kailanman, upang pagkalipas sa mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang mga aming inaasahang pampalagian sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Everything will be okay in the end. If it is not okay, it is not the end. Patapos na po ang taon. Ano yung mga bagay, tao, karanasan na nagbibigay pa rin ng lungkot, bigat, hirap sa inyo? If you do not let go, you will never grow. Hold on to God's grace so that you may finish the race. Magandang maglinis bago po matapos ang taon. Yang akin pong assignment sa inyo, gumawa po kayo ng goodbye box. Maghanap kayo ng kahon. Punuin nyo yung box na yan sa mga bagay na hindi nyo na kailangan. Na maaaring ang ibang tao ay kailangan nila at magamit nila. Yung mga damit nyo na hindi nyo nakasya. Yung mga damit nyo na grade 1 nyo pa sinuot, nandyan pa rin. Huwag naman yung mga pangbasahan na. Yung mga hindi na magagamit, baon nyo na. But
it may be a goodbye for you. But if you give it to others, it may be a hello for them. Di po ba? Inisin nyo yung mga cabinet nyo. Yung mga damit, sapatos, mga notebook, pwedeng gamitin ng mga bata. Pero yung mga hindi na umaandar, wala na silbi. Baon nyo na. Gamitin niyo po ang natitirang oras at panahon na ito para magbigay kayo ng espasyo, para magkaroon kayo ng lugar. Dahil pag may libreng lugar, diyan kayo mas babasbasan ng Diyos. God cannot bless you with new things if you keep on holding on to the old. Amen? Sana bagong taon, bagong pag-uugali, bagong isip, bagong puso sa tulong ng grasya ng Diyos. Sa inyo pong lahat, Merry Christmas muli and advance Happy New Year. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.